Good morning, everyone! I hope everybody's okay now. Everybody good? Yan. Wala namang ubo. Alam ko po, uso ang ubo ngayon, pero praise the Lord, may mga gumaling naman na. And may mga nananalangin pang gumaling. But that will not affect us in praising the Lord sa araw po na ito. Ayan po. Praise the Lord and hallelujah. God is good. And all the time, ayan, this is the day that the Lord has made, so let us all rejoice and be glad and worship Him. There's nothing else that we could do here on earth but to praise and worship the Lord. No matter what kind of life we are in, basta ang puso natin ay nasa Panginoon, nasa pagpupuri sa Panginoon, nasa pananalangin, our life will always be good. Ayan. Amen. Po. And, anyanyahan ko po kayong tumayo as they flash, Psalms 98. Ayan po. I will encourage everybody to sing it aloud. Sabi, sing a new song. Although ang ating mga songs ay kinda luma na. Sino po yung mga pinanganak ng 1990s? Buhay na po kayo niyan. Pero this will sound new today, okay? Now let us read, sing a new song to the Lord, for He has done wonderful deeds. His right hand has won mighty victory. His holy arm has shown His saving power. The Lord has announced His victory and has revealed His righteousness to every nation. He has remembered His promise to love and be faithful to Israel. The ends of the earth have seen the victory of our God. Shout to the Lord, all the earth. Break out in praise and sing for joy. Sing your praise to the Lord with the harp and the melodious song, with trumpets and the sound of the ram's horn. Make a joyful symphony before the Lord the King. Let the sea and everything in it shout His praise. Let the earth and all living things join in. Let the rivers clap their hands in glee. Let the hills sing out their songs of joy before the Lord. For He is coming to judge the earth. He will judge the world with justice and the nations with fairness. Bless the Lord for the readings of His word. Let us give clap offering, the loudest clap that we could give. Ayan po. Praise You, hallelujah. Thank You, Lord. You have brought us here sa umaga na to, Panginoon. And as we begin to worship You, Lord God, allow us, Panginoon, na mga puso namin ay maging malinis at maging maayos sa harapan Mo, Panginoon. Allow our voice to sing for You, Lord God. Allow our spirit to worship You alone. There's nothing, Lord, that we could stop us sa pag-worship sa Iyo sa araw na to, Panginoon. Free us from all things that will hinder para kami po ay puri sa iyo ng malaya, Panginoon. Truly this day, You have made, Panginoon, for us to bring our offering sacrifice of praise. For You, Lord, are good, Lord God. You have been so good sa amin sa araw na to, Panginoon. And for the rest of the week that been done, Lord, the days that been gone, Lord, kayo po ang bless sa aming mga buhay, Panginoon, that You have provided for us. You have been merciful for us. And truly, Lord, Your love is so beautiful, Panginoon. Sabi sa aming care group kanina, Lord, how beautiful Your love is. Even yung aming mga hairs, alam mo, you even count the numbers of our hairs, Lord. And we cannot measure how beautiful Your love is because they are numbered as the sun, Lord God. Yung mga buhangin, Panginoon, sing dami nun, hindi namin kayang bilangin. Isa-isahin ang kabutihan Mo, Panginoon. Even sa aming mga plans sa buhay, Lord, alam mo, Panginoon, hindi pa kami nakakapag-decide, Lord. You already have decided and You know the plans You have set for us, Lord God. And You are truly beautiful, Lord God.
kahit po kami nagpe-fail, Lord God, Your grace is always sufficient to us. Your mercy is always new every morning. Your faithfulness, Lord, Your grace, Your love abound sa aming mga buhay. And there's nothing else that we could do but to celebrate Your love, Lord, sa araw na to, Panginoon. Hindi lang ang aming mga kamay papalakpak, ang aming mga boses maririnig, Panginoon. Ang aming mga puso, Panginoon, ay punong-puno ng kagalakan. Even the instruments, Lord, na meron kami dito, they will sound and praise and worship para sa iyo, Lord God. And truly inhabits the praises of your people. In Jesus' name, amen. Let us give clap offerings sa Panginoon. As we begin this song, let the praise begin! The loudest clap! You surrounded me with songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace move within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. That's the reason why I sing all around the world. Let the praise begin. All around the world, let the praise begin. You surrounded me with the songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace move within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's a reason why I stay all around the world. Let the praise begin. All around the world, let the praise begin. I am planted here by the water's end. I am living for the King. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I say all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. This time, let us hear the praise with the instruments. Let the praise be heard with the sound of the keyboard. And now with the drums. Let's hear from the strings.
I thank you, Lord, that you are my Savior. You're my strength and you're the rock on which I stand. You give me life and a grace that's greater. When I humble myself beneath your mighty hand, you bring times of refreshing. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing to my soul. When I'm weary from the fight, try to do what's right. You bring times of refreshing to my soul. Well, I thank you, Lord, that you are my Savior. You're my strength and you're the rock on which I stand. You give me life and a grace that's greater. When I humble myself beneath your mighty hand, bring times of refreshing. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing to my soul. When I'm weary from the fight, try to do what's right. You bring times of refreshing to my soul. For the day will come when we'll all be gathered, and the sun will rise, healing in its wings. No days of pain won't seem to matter. When I rise, behold, a teacher and a king. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing to my soul. When I'm weary from the fight and try to do what's right, you bring times of refreshing to my soul. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing to my soul. Not weary from the fight and try to do what's right. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing to my soul. Praise you, hallelujah. Hallelujah, praise you, Lord God. You bring times of refreshing. Your love is beautiful. Your love is beautiful, Lord, and you bring times of refreshing. Lord, hindi pa po kami natatapos sa first month of this new year, January, Lord God. And there's so much to do, Panginoon, na malapit na dapat namin, Lord, inuulit, Panginoon, or nire-remind yung aming mga sarili, Lord. There's so many that means to do it again, Lord, like realigning our lives, Lord, like restarting over again, refocus, rebuild, Lord, if there's need to be rebuilt, Panginoon. Ma-refurbish kami, Panginoon. May mga brokenness sa amin, Lord. Nakaranas kami, Panginoon, ng kahinaan, Lord. Pero this is the time to restart, recharge, rekindle everything, Lord, that you have done to us, all your faithfulness, Panginoon. And whatever, Lord, yung ginagawa namin dati, Lord, na nakaka-please sa'yo, we just have to redo it, Lord, and revive ourselves, Lord. Thank you so much for your wonderful grace, for your wonderful love, Lord God. Truly, Lord, you are our world, Panginoon. Kung wala ka sa buhay namin, Panginoon, there's nothing. Panginoon, wala kami, Lord God. Ikaw lang talaga, Lord, yung nagpapaikot ng aming buhay.
Ikaw ang nagpapaikot ng aming mundo, Panginoon. Because, Lord, because of your great, great love sa amin, Panginoon, you have made us through all this life, Lord God, all these challenges, Lord. And nandyan ka, Lord, para bigyan kami ng peace. Nandyan ka para i-align yung aming buhay, Lord. Nandyan ka para bigyan kami ng hope, Panginoon. And embrace us and love us in the most challenging moment ng buhay namin, Panginoon. And right now, Lord, we are here gathered. Nawa, makita mo ang aming mga puso, Panginoon. Truly seeking you, Lord God. We really seek you, Lord. This world may fail you, Lord God. This world is failing. But thank you so much. Praise your name. We worship you, Lord. You never failed sa amin, not once sa aming mga buhay, Lord. This world has disowned you, Lord God. Pero never mo kaming ni-neglect, Lord. Never mo kaming pinabayaan, Lord God. This world has disregarded you, Lord. Pero ikaw lagi kang nandyan, reaching us out, Panginoon, every day. Nire-reach out mo kami, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan, Lord. You have never abandoned us, Lord. Truly, you're so great. You are that wonderful, one wonderful God, one great God. Talagang, Panginoon, there's nothing like you, Lord. You are the God above the heavens, Lord God. And your love is so beautiful that we can say, Lord, you are our world. Father, I adore you more than anything my heart could wish for. I just want you. And Jesus, my beloved Savior, everything I am, I owe to you. I owe it all to you. And Father, I adore you more than anything my heart could wish for. I just want you. And Jesus, my beloved Savior, everything I am, I owe to you. I owe it all to you. And adore you, and we
praise you, Lord God. We declare you are God alone, and there is no other, Lord. Apart from you, we are nothing, Lord, because you are our everything. You are our world, Lord God. You are our world. Thank you, Lord. If there's one thing, Lord, that we want to see, Panginoon, sa aming nation, it's just to see them, Lord, everybody, every one of us, Lord, to see one heart, one worship. Our cry is to worship you, Lord God, and to see all the people worshiping you, Lord God, bowing down before you, Lord, declaring that you alone can save, Lord. Salvation is on your name, Lord God, and there is no other. And this is our heart's desire, to see the people worship you, Lord God, to humble ourselves before you and know that you alone, Lord, is the Lord of all and the King of kings. Oh, Jesus, our salvation, Lord God. You are our Redeemer, our Savior, Lord. In this failing world, Ikaw lang, Panginoon, ang pag-asa namin, Panginoon. You are the only hope that we cling to, Lord God. Our hearts are desire is to see the nations worship. Our cry, our prayer is to sing your praise to the ends of the earth, that with one mighty voice, every tribe and tongue rejoices. Our hearts, our desire is to see the nations worship you. Our hearts, our desire is to see the nations worship. Our cry, our prayer is to sing your praise to the ends of the earth, that with one mighty voice, every tribe and tongue rejoices. Songs, our desire is to see the nations worship you. Heavenly Father, your mercy showers down upon your people, every race upon this earth. May your spirit pierce the darkness, break the chains of death upon us. Let us rise in honest worship to declare your matchless word. Our desire is to see the nations worship. Our cry, our prayer is to sing your praise to the end
Panginoon, patuloy ang aming pagkilala sa iyo na nagpahiram ng buhay sa amin. Taglay namin ng lakas, meron kami mga boses, meron kami mga kamay na naitataas sa iyo. Ito ay upang masamba ka. At hindi lang yon, kundi kami iniligtas mo upang maging instrumento sa sanglibutan na ito. Ang maipakilala namin sa kanila na si Jesucristo ay nagmamahal, tagapagligtas ng naaalipin ng kasalanan. O Diyos, patuloy mong gamitin lamang ang aming mga buhay. Tamang-tamang mensahe ng awit, yun talagang aming pagnanasa na isang araw ang bawat bansa magpupuri sa iyong pangalan. Kanya dahil diyan ay kami yung patuloy lamang nagagamitin magliwanag sa sanglibutan na ito. At makita nila ang Panginoong Hesus na buhay sa aming mga puso at kanilang luluwalhatiin ka sapagkat ika'y dakila at nagmamahal sa sanglibutan na ito. Ama, tanggapin mo ang aming awit pagsamba, maging mabango sa iyong harapan sa pangalang Hesus. Amen! Amen! God is good and all the time. Yes, napakabuti ng ating Diyos at siyempre magandang magbatian tayong patuloy. Awitin natin ng Jesus loves you, my friend. Kawayan, kamayan, ang mga katabi, alis sa upuan, mas marami tayong makilala mas maganda. Okay? Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. He loves you, He loves you, He loves you, He loves you. Jesus loves you, my friend. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Praise the Lord. Pwede bang minsan pa ating palakpakan ng ating Panginoon? Napakabuti ng ating Diyos na nagbibigay sa atin ng ganitong kalayaan para tayo patuloy makapaglingkod sa Kanya. Masaya ba kayong malayang-malaya tayo nakapupuri sa ating Panginoon? Ha? Ang ganda. Praise God talaga. Patuloy akong magpapaalala muna bago sa ating pag-aaral ng Word of God sa mga magulang na kasama ng inyong mga anak at nasa inyong tabi ay maaari nyo nang silang i-encourage na sumama doon sa Sunday School para hindi na mahirapan ang mga teachers na susunduin sila at mga ushers na magagabay ay pwede nyo nang sabihan ng inyong mga anak kung sila inyong katabi. Nang sa gayon ay makahanda rin sila sa pagsamba sa Panginoon at sa pag-aaral ng Word of God at hindi naman din makaabala sa inyo. Bago po sa ating scripture reading, ay gusto ko lamang muling ipagpatuloy pa ang tinatalakay nating dapat akapin sa taong ito. Ang ibig kong sabihin dapat akapin ay yung mga dapat nating ilapat sa ating buhay ngayong 2026. May mga natalakay na tayo. Gusto ko na lamang balikan yung last Wednesday na aming pinag-aralan ang tungkol sa kahalagahan ng embracing faithful stewardship.
Ang Matthew 25, mga minamahal, ay nagsabi na hindi talaga tayo ang may-ari ng mga bagay sa mundong ito. Kahit ba yan ay nakatitulo sa ating mga pangalan, kahit ba yan ay pinagpaguran, pinagpawisan, still, tayo'y mga katiwala lamang. Sabi mo sa iyong katabi, tayo ay katiwala lamang. Yan. Kapag ka binigyan ka ng Lord ng work o ministry, ay dapat mong ganapin yan ng may katapatan. Kung ikay binigyan ng Lord ng asawa, pamilya, ay ipagsusulit mo yan sa Panginoon kung paano mo sila hinandle. Alam niyo ba yan? Ang dami ng mga verses niyan, lalo na sa Proverbs. Kung ikay binigyan ng Panginoon ng blessing, ay isang araw haharap ka sa Panginoon at mahahayag kung paano mo ginamit yung blessing na ibinigay ng Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, mag-iingat tayo. Yan. So, importante, mga minamahal, na maintindihan natin, ng taong ito ay maraming ini-entrust si Lord sa atin. Okay? At dapat lamang, kung tayo ay pinagkatiwalaan, ay maintindihan natin na ito'y seryosong bagay. Unang aming pinag-usapan diyan, ang pag-e-entrust ng Lord sa atin is a divine trust. Ang stewardship is about what God has entrusted to us. Isipin niyo si Lord, binigyan ka ng assignment. Ay ibig sabihin lamang nun, hindi siya isang ordinaryong bagay, kundi mayroong responsibilidad na kasama. So, ating dapat na maunawaan na ito'y ating ginagampan ng may katapatan. Pangalawang aming nakita dyan, ang puso ng stewardship ay napakahalaga. Masusumpungan ninyo. Makikita yan kung paano tayo ka-consistent dun sa ginagawa at in-entrust ng Lord sa atin. Kung ito'y binabaliwala na lamang natin, hindi na natin pinapansin, hindi natin ginagampanan, na ibig lang sabihin, wala sa puso natin yung in-entrust ng Lord. Imagine niyo isang araw, haharap tayo sa Kanya, tatanungin niya, kamusta yung assignment na ibinigay ko sa iyo? Ay tayo mapapahiya, di ba? Kung hindi natin ginampan ang responsibilidad na yan. Isa pang puso ng pagkakatiwala ng Diyos sa atin, malalaman mo kung may katapatan, kung merong diligence, kasipagan. Na wala nang magtutulak sa iyo kundi yung iniisip mo na yan ay si Lord ang may bigay ng trabaho. Kung kaya't naiisip mo na siya yung dapat na mabibigyang kaaliwan. This morning ay atin pong pag-uusapan ang isang mahalaga pa na dapat nating akapin. Hinihiling kong buksan nyo ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Awit, 133, talata 1, Psalm 33 verse 1. Tayo ay tumayong lahat at bago natin basahin ay ipahayag natin sa ating mga katabi, pagpapalain ka ng Panginoon. Ayan. Alright, matapos mabasa, please remain standing. Magpe-pray po tayo at hingin ng blessing sa ating Diyos. Psalm 133 verse 1, handa po, basa. Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Let's pray. Ama, salamat po at kami ay patuloy mong ginagabayan sa simula ng taon kung ano yung mga dapat naming ilalapat sa aming buhay. Ito, ang iyong salita muling nagbibigay ng instruction sa isang napakagandang akapin sa buhay sapagkat dito matutuwa ka. Dito kami iyong pagpapalain. At dito kami ay iyong i-reward. Dahil diyan, Panginoon, ikaw ang aming maging teacher ngayon.
Ikaw ang magsalita, ako yung maririnig, pero ikaw yung aming maging main speaker. Nakahanda na po kami na makinig at magpapailalim kami sa power at authority ng iyong word. So Lord, speak in Jesus' name. Amen. Thank you. Ang pag-aaral natin ngayon ay may pamagat pong Embracing Care for Relationships. Akapin natin yung pag-iingat sa relasyon. Masarap, masaya at maganda pag ang mga mananampalataya, ang mga pamilya, ang mga magkakaibigan, ang magkaka-churchmate ay kung sila'y nabubuhay ng maganda ang samahan. Tama? Ayan ayan ang verse. Behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Pero, sa kabilang banda, mahirap, mabigat, at magulo kapag ang tao ay magkagalit. Di ba? Magkalayo ang loob sa isa't isa. Yun bang hindi nag-uusap, lalo kung mag-asawa. Magkasama sa isang pamilya, o magkasama sa trabaho, o magkasama sa church. Ang tawag po diyan, damaged relationship. Yan ang dapat nating matutunang ingatan ngayong 2026. Ay kasi, hindi naman tayong perfect na tao Tama ba? Ay definitely, kung hindi tayo perfect, meron tayong maling magagawa at hindi magugustuhan ng ating kapwa. Kahit sino pa, kapatid, kadugo man yan o hindi. Meron tayong maling makukomit dahil hindi tayo perfectong tao. So kailangan natin hilingin sa Lord, Lord, tulungan mo kaming maging maingat at mapag-ingatan ng relasyon sa kabila na kami ay imperfect. Pwede natin gawin yan. Yayamang ang bawat taong nabubuhay sa mundong ito ay hindi perfect, as I've said. Therefore, bawat relationship, meron talagang hindi pagkakasundo na mangyayari. Merong conflict. Walang exempted. Kapag ang conflict na nangyayari sa atin ay hindi natin iningatan, eto na. Mami-mishandle natin yung relationship. Madadamage ang magandang samahan. Tingnan po ninyo ang mga na-mishandle na relationship ay pwede magresulta ng pagkaputol o pagkasira ng samahan. Tama ba? Nandiyan pa kayo? Nagdudulot ito tuloy ng walls, pader. May distance between people, nagiging asiwaka sa iyong kapwa. Yan. In short, lahat yan ay hindi mabuti sa atin. Agree? Kaya nga, dapat yan ang akapin natin ngayong 2026, yung matutunan nating mag-alaga ng relasyon. Ay, hindi tayo perfecto, no? Pero pwede nating matutunan mag-alaga ng relasyon. So ano magandang gagawin para ang 2026? Di man tayo perfect, at least makaiwas, makabawas sa conflict. No? Meron pa rin conflict, pero at least mababawasan. O ma-restore na yung nasira at mapatibay pa ang relasyon. Ano-ano ba ang mga magagandang estratehiya na itinuturo ng Biblia para maproteksyonan yung ating relasyon? Nakahanda na po ba ang lahat? Okay. How to handle yung mga imperfections ba natin? Now, when relationship is damaged,
ang pinakamagandang gagawin natin, una sa lahat, sulat po ninyo, avoid aggravating the injury. Sabi ko nga, meron at meron talaga tayong magagawang mali at hurt sa kapwa. Wala tayong exempted. Wala exempted dyan. Lahat tayo makakakommit niyan. Pero, ang pwede natin gawin, bantayan na wag maging worse. Nakuha niya? Do not worsen the damage, mga minamahal. Kapag nagkasagutan na, ay sikaping tumigil na lang. Yun ang paraan para hindi na mag-worsen. No? Huwag nang palalain sa madaling salita. Kapag nagkakainitan na, ay huwag nang palakihin pa yung apoy, sabi nga. Contain, stop the damage, and do not complicate the situation. Kung meron mang issue na dapat pag-usapan ng mahinahon. Amen? Huwag mag-ungkat pa ng mga magpapalala sa sitwasyon. At, eto, makinig, huwag magdadagdag ng hindi naman nangyari. Ako, malakas makapagpalala ng away yan. Kanya, sinasabi na ni mag-exaggerate, huwag mong gagawin, huwag palalalain ang usapan. Ito pa ang mga nagpapalala ng sitwasyon. Huwag na huwag dadaanin sa lakas at taas ng tono ng boses. Yun. Guilty tayo dyan lahat. Pagka, ako, pinapaalalahanan ako ng aking asawa. Pagka, halimbawang, nag-uusap kaming anak at hindi kami nagtatagpo, ang sinasabi na aking may tumataas na yung boses mo. Para bang nasanay na ako ng preaching. Na pati yung anak ko, pag nakausap ko, as if para nagpipreach. No? Yan ay dapat babantayan natin. No? Huwag natin dadaanin sa lakas at taas ng tono ng boses. Maniwala po kayo para siyang gasolina na ibinubuhos sa apoy. Pakinggan nyo ang wisdom ni Solomon sa Kawikaan 11:12, ang Biblia. Siyang humahawak sa kanyang kapwa ay walang karunungan. Ito yung gusto kong mapansin nating lahat. Ngunit ang taong nag-uunawa, anong sabi? Tumatahimik. Wisdom ni Solomon. Sabi ng Bible, may time talaga na i-hold mo lang ang iyong sarili. Okay? May time na hindi mo kailangang mag-rebat. Minsan, hindi tulong yung pinagtatanggol mo pa yung sarili mo. May time talagang gano'n na, may time na kailangan, pero dapat natin mabalanse, may time na hindi kailangan gawin. Punayin po ninyo, madalas kasi, the more na mag-rebat ka, the more lalong sumasama lang ang usapan. Tama po ba? Ganon lang yun. Kasi pag nag-rebat ka, ay maniwala ka, may kapalit yung sinabi mo. No, may bara. May sagot. So mga anak, mga magulang, mga magkakaibigan, mga magkakatrabaho, mga kapwa mananampalataya, maganda ang payo sa atin ng Kawikaan. Ang ganda eh. Ngunit ang taong nag-uunawa, wika, tumatahimik. Subukan niyo po yan at makikita po ninyo na ceasefire agad. Totoo yan, ceasefire immediately. Kasi wala nang puwang para mag-throw ng balik, ng retaliation kasi nag-stop ka na, nag-decide ka na mag-stop. Ay marahil naranasan nyo na po ito. Makinig. Yun bang kahit nasa kalagitnaan ka ng pagsasalita, tapos medyo pinaalalahanan ka ni Lord
na hindi maganda pala yung sasabihin mo. So na-realize mo na hindi magandang sabihin, kanya hindi mo na lang sinabi. Naranasan niyo na ba yan? Ha? Yung parang naaawat ka. Hindi mo na lang. Kahit ba tinatanong, ano yan? Hindi na. Ano nangyayari? Hindi na nakaka-worsen ng damage. Kasi tinigil mo na eh. Truth is, you can stop speaking if you know that what you're saying is not good. Tama? Kaya mong, kung alam mo na hindi tama sabihin, kaya mong pigilin yung sarili mo. Lalo kung hindi naman niya nakaka-edify, walang pag-ibig. So, kung ready na yung bala mong sasabihin at sa kalagitnaan, nagpigil ka, hindi mo na tinuloy sabihin, ibig sabihin, nagbago na isip mo. Nagbago ang puso mo, ang pakiramdam mo, sign yan, signal yan na ayaw mo nang palalain ang usapan. Pwede ba palakpakan natin si Lord yan? Oh, wow. Pagka nangyari yan sa inyo, maliwanag yan. Ayaw niya nang lumala ang sitwasyon. That's the key. At pag nakita ng iyong kaaway na nagpigil ka, alam niyo ba yan, no? Sa psychology, napipigilan din siya. Totoo yan. Merong nagaganap sa kanya ng pagtanggap, sa isip-isip niya, the back of his mind, tumigil siya, dapat titigil na rin ako. Proven na po yan. Merong appreciation sa loob niya na ayaw mo nang palalain, sige, titigil na ako. Yun ang dynamics sa tinuturo sa atin. Related po yan sa sinasabi ng Proverbs 15:1. Ano ba yung sabi ng Proverbs 15:1? A gentle answer, see that? Turns away wrath. Kamag-anak yan eh, oh. But a harsh word, lalo pang, ayun. Kamag-anak, yung nagpipigil ka ng salita na masasakit para, in a way, masabi mo yung gusto mo sabihin. Pag nakita ng kaaway mo na hindi mo na tinuloy, ang resulta yung kaaway mo, matitigilan din. Ganun po ang biblical principle. So kung gusto niyo matahimik na bahay, walang bulyawan, simulan, akapin, alagaan ang relasyon by way, huwag mo nang palalain ang kaguluhan. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Ganun lang yan. Proverbs 17:14. Starting a quarrel is like what? Opening a floodgate. Parang dam. No? So, anong gagawin? Stop. Tahimik ka na lang. Kasi pag hindi, baka lalo pang sumabog yung dam. Ang dam, pag nagkaroon ng crack, hindi mo na yan mapipigilan. Unti-unti nang lalaki yung crack, lalabas ang tubig, papalaki, hanggang sumabog ang tubig. Ganon ini-illustrate yung hindi nagpipigil. Mauuwi lang sa boom. Parang dam na sumabog. So, sa awayan, ang pinakamabuting gawin, drop the matter before a dispute breaks out. Yan ang sabi ng stop. Yun ang maliwanag. So, stop before a dispute breaks out. Kapag ang mahal mo sa buhay, yan ang iyong kaaway o malapit sa puso mo o nagmamahal sa iyo, ang dapat gawin natin bilang mga anak ng Diyos, stop. Sabi mo sa iyong katabi, stop. Yun. Stop. Diba? Sabi ko nga, believe me, ceasefire yan agad, immediately. Ay, wala nagpaputok eh. Wala nang maririnig na putukan.
yan ay maka-Diyos na paraan. Okay? Number 2, mabilis lang, no? Pero ang ganda eh. Mga tutulong sa pag-akap, sa pag-aalaga ng relasyon. Sulat nyo, number 2. Don't spread the poison in the relationship. Isa pa ito. No? Kumbaga sa sugat, hindi mo nahahayaang kumalat ang infeksyon. Tama? Hello? Alam niyo ba ang nagpapakalat ng lason o infeksyon sa relationship? Alam niyo ba kung ano? Gusto niyo marinig? Yung mga taong nasa paligid na palagi lang ginagaway naggagatong ng inyong awayan. Yun ang lason sa relationship. Si kumare. Si kumpare. So mag-ingat po tayo dyan. Ano? Proverbs 16:28. A troublemaker plants seed of strife. Gossip separates the best of friends. Wala eh. Walang magandang maidudulot. Madalas yan pag may ulitin ko yun, rephrase na. Madalas kapag ka may maling, take note the word, madalas kapag ka may maling third party na sasali sa usapan, lalo lang gugulo. Mas magiging komplikado ang problema at lalong mahihirapan na ayusin. Nag-agree kayo doon? Diba? Mistulang infeksyon, lason. Ugaling-ugali pa naman natin, say yes kung mag-agree kayo, ugaling-ugali pa naman natin na kung may hidwa ang nangyari, immediately kinukwento na natin agad sa iba. Tama? Nandiyan ba kayo? Now, kung hindi tayo magiging maingat diyan, as I've said, kailangan talaga magiging maingat. No? Kung hindi tayo magiging maingat diyan, paano kung yung nakwentuhan mo, hindi balanse ang sasabihin sa iyo? Yun. Imagine, magbibigay sila ng dagdag at maling opinyon na lalong magpapagalit sa iyo. Worse, ikukwento rin niya yan sa iba. Nakatulad din niya, wow, daming sasawsaw. Ang dami ng kasali. Feel mo marami kang kakampi, not knowing it's a poison. Sisirain ang magandang samahan. Para siyang infeksyon sa sugat. Na magkakasakit ka, pwede mo pang ikamatay. Dami ng relasyong namatay dahil dyan. Sa pinakinggang mga maling payo, nagdagdag pa ng kaguluhan, nasira lamang ang samahan. Proverbs 11:9. With their mouths, the godless destroy their neighbors. But through, I like this part, but through knowledge. Ano yung kasunod? The righteous escape. See that word? Take note niya, no? The righteous escape. Hindi mo yun sasamahan, hindi mo yun papakinggan, hindi mo yun isasali sa inyong kaguluhan. No wonder ang Bible nagpayo sa atin ng mga salitang ito. Sulat niyo po, mahalaga ito. Mateo 18:15. Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at pagsabihan mo tungkol sa kanyang pagkakamali. I like this part. You may go it. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Gawin mo ito na kayong dalawa lang. See that? Beside sa church discipline ang context niyan.
ang idea na itinuturo din sa atin dyan, mga minamahal, sa mga hindi pagkakasundo, pinakamaganda talaga kayo munang dalawa ang mag-usap. Yun. Yun ang sinasabi sa atin. Para hindi lumala, wag muna kayo magsali agad. Kayo na lang munang dalawa. Yun ang sinasabi sa atin. Kung mainit pa ang sitwasyon, di magpalamig muna. Daanin muna sa panalangin. Ngayon, kung feel ninyong dalawa, pwede na kayo mag-usap. Di saka kayo mag-usap. Makakaiwas sa infection ng relationship. Di ba? Kapuri-puri sa Panginoon, kung kayong dalawa, natapos na. Walang ibang nakaalam. Di, ang saya ng buhay. Pwede ba palakpakan natin si Lord doon? Ganon lang yung sinasabi sa atin. Number 3. Sulat na nyo. Number 3. Don't dwell on the past. Ayan, isa pang magandang akapin para hindi lumala at maingatan ng ating relasyon. Huwag na tayo mag-dwell sa nakalipas. Philippians 3:13. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing. Ang ganda. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Alam niyo, kung ibig talaga natin na maalagaan ng gusto ang relationship at kung nais nating ma-restore ang mga na-damage na relasyon, kung meron mang magagawa no, na pinakamabuti, kalimutan na lang yung nakalipas. Yun. Nakakasakit kasi pagka pinag-uusapan pa yung parang inuulit, para tuloy pakiramdam mo umulit, parang time tunnel ba, parang time travel. Bigla kang bumalik doon sa fresh na fresh yung the way na i-describe, the way na nasaktan mo siya, samantalang tapos na. Ayan, hindi natin natututunan yan. Ano? So nabubuhay pag nag-uungkat pa tayo ng baol, no? ng mga matatagal ng pangyayari. Sabi mo sa iyong katabi, ingat. Yun lang talaga ang keyword natin, mag-ingat. Okay. Ang mga anak ng Diyos na nais maging wise sa pag-move on, yung mga masasakit na pangyayari na matagal ng panahon, pinapatawad na po yun. Okay. Pinapatawad na po. Ang dami na pong karanasan sa aking buhay na hindi lang 10 years, no? Babalik sa akin. Ang sasabihin sa akin ay may assignment, may pinagagawa si Lord. Ilang beses ko na narinig. Ito mismo salita, kapwa ko pastor. O sasabihin niya sa akin, may pinagagawa si Lord sa akin, kailangan ko mag-sorry sa iyo. Sasabihin niya sa akin. Alam niyo yung sagot ko agad sa kanila, tapos na ho yun. Tapos na ho yun. Napatawad na po, nakalimutan na. Tapos na po yun. Pero di din sa akin, di. Kailangan kong gawin kasi pinagagawa ni Lord. See? Ang sarap. Diba? Kung di natin matututunan magpatawad at makakalimot, lalo lang dumadami yan dahil naiipon sa ating puso at isip. Worse, araw-araw dala-dala mo yan parang sariwang pangyayari. Uli, sabihin mo, paalala lang, ingat. Napakaganda yung payo ni Paul sa Philippians 3:13. Limutin na wika ang tapos na at atupagin natin yung ngayon. Yung darating. Doon na lang. Isipin niyo po ito. Everybody look at me. Isipin niyo po ito. Kung pangit na nga ang nakaraan, di ba mas maganda na pagandahin mo na yung kasalukuyan? Tama? Mahirap kaya yung pangit na nga ang nakaraan, tapos hahayaan mo pa na maging pangit pa uli yung present at yung future.
dahilan lang binubuhay mo yung matagal na. Kuha niya? So walang tulong yung magdodwell pa tayo doon sa nakalipas. Pag merong hindi pagkakasundo, sikaping manatili kung ano yung issue. Ha? Sabi nga stick to the issue at hand. Mas maganda yung konti na lang ang pag-uusapan. Kung may nagawang pagkakamali sa iyo, di yan lang ang pag-usapan nyo. Madalas tayo nagsisingit no? Naalala ko yung ginawa mo pa. Meron talaga tayong hinuhukay at hinuhukay kahit panahon pa ng hapon. Wag na. No? Wag na ungkatin kung matagal na. Kasi hindi makakaalaga ng relasyon. Sabi mo ulit sa iyong katabi, ingat tayo. Okay. Number 4 and last. Mabilis lang. Ano pang estratehiya ng Biblia para maingatan natin ang relasyon? Ulit-ulitin ko po meron at merong conflict tayong mararanasan. Walang katapusan yan habang nasa imperfection tayo. Habang nandito tayo sa lupa. Hindi tayo perfecto, meron at baka mamaya lang pagkatapos ng preaching may makukumit ng mali yung katabi ninyo sa inyo. Ay kung hindi ka nakahanda na ingatan ang relasyon, mauuwi lang yan sa damaged relationship. So dapat akapin natin ang pag-iingat ng relasyon. Fourth and last, sulat nyo. Do not throw hurtful words. Naku, ito pa. Kung meron mang kayong disagreement, ito pa ang isang dapat nating iingatan. Yung makasalita ng masakit na pananalita. Makinig kayo. Look at me. Kahit ba ikaw ang naapi, kahit ba ikaw ang nasa tama, at siya ang mali, pero alam niyo ba sa oras na magsalita ka ng masakit na salita, magiging mali ka rin. Dalawa na kayong mali. Di ba maganda yung siya na lang ang mali? Hindi, i-hold mo na lang yung sasabihin mo na baka makakasakit, ceasefire pa. Di ba? Wala pang pagkakamaling makukomit. Ang pagkakaiba, bagamat dalawa na kayo mali, siya lang yung nauna. Pero ikaw naman yung recent. Di ba? Para ikaw lang din ang talo, walang panalo. Proverbs 12:18. There is one who speaks like the piercings of a sword. Wow. Di ba? Si James, merong tinatalakay dyan, di ba? Ang tang, yung parang apoy, di ba? Matindi, kayang sunugin ang forest ng bundok. Isang salita lang yun. Imagine yun. Ito, parang talim, matalim. Talagang matalim ang mga masasakit na salita. Pero gusto ko yung sumunod na salita. Basahin natin sabay-sabay last 2 lines. Ready? Go. But the tongue of the wise promotes health. Wow. Wow. What a word. Hindi talaga nagiging tulong ang sa anumang mga gustong pagkakasundo ang anumang masasakit na salita. Hindi nakakatulong. Tandaan natin yan. Ang tatatak dyan ay maring nanalo ka, nakasabi mo yung gusto sabihin, pero ang tatatak dyan, pain. Tatatak dyan, pain. Minsan nagkukwentuhan kami, may mga napag-uusapan kami na buhay na mga matatagal na ng mga nakilala namin.
na nagugulat kami ay sapagkat 50 years na, kaya pang sabihin niyo, ang sakit ng ginawa niya sa akin. Imagine you 50 years. The way niya sabihin, hindi ko makalimutan ang sakit nung sinabi niya sa akin. Ayun yung sinasabi ng prophet. It's like a piercing sword. Hindi healthy. Kaya, maganda na, iisipin muna natin ng maigi, manalangin, bantayan ang ating sarili. Yan nga yung word, keyword, ingat. Sabi mo ulit sa ko tabi, ingat. Yan ang pinakamagandang magagawa natin ngayon 2026, ang hilingin sa Panginoon. Lord, talagang nabubuhay kami sa imperfect world. Kasama ko, imperfect. Kahit saan ako magpunta, merong imperfection. Pero pwede pala namin hingin ng tulong mo para maingatan ang relasyon. Amen? Sarap kaya na maingat ang relasyon. Kasi rewarding. No? Masaya ang buong taon. Di man perfecto, sabi ko nga, pero at least nabawasan, at least naingatan, at least naiwasan ang damaged relationship. Tayo na tayong lahat. Awitin natin, search me, O God, and know my heart. See if there be some wicked ways. Hingin natin ng sorry sa Lord. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin. Cleanse me from every sin and set me. Let's pray. Salamat, Panginoon. Ang gaganda ng mga pinapakita mo sa amin sa simula ng taon, mga dapat naming aakapin at ilalapat sa aming buhay para ito yung aming lakaran ngayong 2026. Lahat yan, huwag naming makalimutan, Lord. Paalala mo palagi. Lalo yung topic ngayon, napakaganda. Kasi gusto mo, natutuwa ka, napiplease ka when brethren dwell together in unity. Gusto mong matutunan naming mag-iingat ng relasyon sapagkat alam mo na hindi kami perfect. Meron at meron kaming na-encounter na nagkakamali kami, nasasaktan namin aming kapwa. But, pwede namin ingatan yun na huwag mauwi sa damaged relationship. Thank you, Lord. I pray, touch mo yung mga anak sa kung ano mang gusto mong ilapit sa iyo, ay kanilang maramdaman ang iyong panawagan ay kayo naghihintay upang tumulong sa iyong mga anak. Ay marahil may mga gusto kong katagpuin sapagkat gusto mong pagalingin ang karamdaman, mga painful past experience. O marahil kanya itong mensahe mo kasi gusto mo kaming turuang matutunang magpalakas ng relasyon. Ay aming ilapit ang aming mga buhay sa iyo at isurrender at bayaang ikaw at ang salita mong maghahari palagi para
sa kabila ng aming imperfection, matutunan namin palaging aware kami sa pag-iingat ng relasyon. Lord, I pray, touch mo yung mga anak. Sino man na gustong lumapit sa iyo, ibayaan mong ito yung pagkakataon na makatagpo ka. Siguro meron kang gustong hilinging blessing, wisdom. Ano man po ang gusto niyo ilapit sa Lord. Minsan awitin natin ang Search Me, O God. Ay makiran lang ho kayo sa inyong kinatatayo. Hali kayo, sama-sama tayong katagpuin ang ating Panginoon. Okay? Sige lang. As we sing, Search Me, O God. Ano man po ang gusto niyo ilapit. Just come and pray. Okay. Search me. Amen. Kayo mga lumapit, pray lang po. Sige. Sabihin nyo na lahat kay Lord. Kung meron dapat isurrender sa Kanya, kung meron dapat ihinga sa Kanya, kung meron dapat ihilingin sa Kanya, ito na yung pagkakataon. Parang 2026 ay lumakad tayong blessing sa Kanya, matagumpay, masaya, at pinagpapala. Hallelujah. My thoughts, I pray, see if there be some wicked ways in me. Cleanse me from every sin. Cleanse me from every sin and sin. O, hindi na tayo kakanta, pero pakinggan na lang natin ang mga tumutugtog sa atin. Pero sige lang po, manatili lang kayo sa presensya ng Panginoon. Kung meron pa kayong gustong sabihin sa Kanya, ito na po yung time. Panginoon, sa aming paglapit, Ikaw ang aming maging guro. Ikaw ang aming maging tagapagturo. Ikaw ang maggagabay sa amin. Kung pwede, Lord, aakahin mo kami sa aming pilay at maling lakad para yung pagtayo at pagbangon na namin ngayon maging tama ang aming hakbang. Hawakan mo ang mga kamay ng iyong mga anak. Iba't iba ang mga nilapit sa iyo. May relasyon man ito sa mensahe. Hawakan mo na po ang bawat kamay ng bawat isa. Akayin mo kami. Tuwid mo kami. Kinukomit namin sa iyong buhay na ito para ang buong 2026 ay victorious Christian living. Yung maiingatan namin ang relasyon. Yung hindi namin hahayaan ng makapaglalason ng relasyon. Yung makikita mo na kahit pa may imperfection, kahit pa may conflict, still napananatili ang pagsasama-sama sapagkat doon ka natutuwa na nakikita mo na kami nagdwell in unity. Pagpalain mo, may mga humihingi ng blessing, humihingi ng healing, humihingi ng wisdom. Buhos mo na, Lord, lahat ng mga pangangailangan nilang nilapit sa iyo. At sa paglapit na ito'y maging mabango sa iyong harapan at maging karampatang pagsamba.
We worship you, Lord. Sinasamba ka namin, pinupuri, dinadakila naming Diyos na mapagmahal, Diyos na napakabuti, Diyos na mahaba ang pasensya. Salamat po. Salamat in Jesus' name. Amen. 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 And amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Yan. Sana maluwag ang dibdib natin. Ngayong simula ng bagong taon natin. Up until the end of the year and the years afterwards that the Lord will give to us. Palakpakan natin ang Panginoon, nakapanagana ang kanyang salita. At ngayon po ay ating welcome back, of course, si Jeff and Sheena Briones. Thank you for coming back. Yan. And then si Ate Elizabeth Blas. Ayan, sana po. Pagka wala na po si Ate Mel, mamaya pagpe-pray namin kayo. Pag wala na si Ate Mel ay tumuloy-tuloy pa rin po. Okay po. Ayan. At today we have with us po si Nath Rivera. Nath. Ayan, pakitayo ka, Nath. Ayan, 20 years old. Sinama ka ni Kay. Ayan, so praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. We have Nath today. And Jelaine Juanico. Pakitayo, ate. Ayan, so I invite ni Ate Kicks from Nasidman kayo talaga, from Iloilo. Ayan, galing sila ng Nasidman Island, tsaka si Precious. Precious? Ayan, ayun. Teka, kaano-ano nyo bali? Si Jinky. Nasa Saudi. Ate mo? Pinsan. Ayan. So, ngayon, ang saya niya ngayon. Mga Nasidman, nandyan kayo ngayon kay Lamang Natay. Praise the Lord. So, sinama sila ni Ate Kicks. So, at sa Mary Homes ka lang pala, pero doon ka tubo sa Nasidman. Pero dito ka naglalagi sa Mary Homes. Dito ka nakatira sa Mary Homes. Taga Good Harvest lang kami. Dito ka na kada linggo. Diba? Diba? I'm sorry. If you're attending another church, I do not wish to proselytize you. Pero you're welcome dito sa NC. Yan. At si Makoy Alonzo. You must be the one. Ayan. Maraming salamat, Kuya Makoy. Medyo mature ang itsura ni Kuya Makoy, pero 28 lang siya. From Junji. Nakikita nyo? Nakikita mo si Kuya Makoy? Ka-basketball mo. Hindi naman naniniko, no? Yan, naniniguro lang tayo. Yan. So, tapos meron po, correct me if I'm wrong, Junard Sala. You're different from Kuya Junard Garcia. Junard Sala? Meron bang Junard Sala? Tayo ka po, Kuya. Ayan. Kasi kala ko, sabi ko, baka double entry kay Kuya Junard Garcia, kay Junard Sala. Ayan. Maraming salamat kasama ni ate. May kasama po kayo? Wala po kayo kasama? You're all by yourself. Ayan. So who brought you here? Who invited you po? Sino po nag-imbita sa inyo? Holy Spirit lang at nadaan. No, but we're glad you came. Masaya po kami and we're honored po. Akala ko kasi hila kayo ni Ate Sharon eh. Pero marami pong salamat. What brought you here po? Now may I ask. Ano po ang nagdala sa inyo po dito? No, for what reason did you come? Yeah, that's what I meant. Bakit po kayo pumunta? Kailan po? Absent ako, nandyan si Kuya. Ayan, maraming salamat. Therefore, na bumalik kayo. Pang-apat na? Kuya, if I may, tayo pa kayo uli and show yourself to everybody para hindi namin makakalimutan. Kasi there are so many faces we see every Sunday. Kuya, maraming salamat. Thank you for coming back. And you're definitely most welcome to be coming regularly every Sunday. Yan.
At sa online po, we have si Mama Marlene, of course, si Ate Pia from Hong Kong. Hello to you. At yung kapatid ko, si Ate Faye Pitt, na magaling mag-drawing. At si Ate Beth Alabado from Canada. And I'm happy na nagtutuloy-tuloy sila. Angel. Nasaan na naman to si Angel? Angel Alabado. Ayan. Angel Alabado. Yan kasi sinasabi ng daddy mo eh. Alabado dapat ang pronunciation. Maraming salamat, anak. Nagtutuloy-tuloy ka. And of course, sama niya yung mga chikiting gubat niya. At elsewhere, we have Rene Gatdula at si Mark Day Pagpawa from Ilocos Norte. At si Kuya Robert Anthony Garcia from Butuan City. At si Miguel Carlos Malihaw. And I wouldn't want to miss this opportunity for us to pray po for Sheila Castillo. Nasaan ka, Sheila? Ito. Halika dito, Sheila. Tsaka si Mel. Di pa paalis ka na rin? Kailan ka paalis? Sa Wednesday o Thursday tayo magpe-prayer meeting. Halika kayong dalawa. Ito po dalawa. Ito po si Sheila. Si Sheila po ay pandemic natin siya nakasama. Regular po siya sa online. Siya po si Sheila Castillo from Taiwan. At si Mel po ay babalik na sa Wednesday. So, I take it, Sheila, na mamaya flight mo sa Taiwan. Bukas pa. Ayan. So, si Sheila, siya yung Sheila Castillo na nakikita niyo po sa thread natin. So, now there's a face to the name that we see sa thread sa online. And then, si Mel po, pwede na kayong humawak para sa anointing bago siya bumalik ng Israel. Pastor, pakipag-pray natin po. Mamaya ang closing na, nandito na, pinatayo ko na sila eh. Ayan, i-lay hands natin sila. Kasi alam niyo po, mahirap magtrabaho sa ibang bansa. Okay, pag-pray natin. Lord, salamat nakapiling namin si Sister Sheila and Ate Mel. Salamat sa maiksing panahon na safe, dinala mo sila dito at naka-fellowship namin sila. At gayon din, nagpapasalamat kami kasi kahit nandun sila sa ibang bansa, ay kapiling pa rin namin sila sa online. Salamat sa kanilang presence, Lord. At dalangin namin kasi malapit na ang araw ng kanilang pagbabalik sa kanilang trabaho sa malayong lugar na bansa. Kung paanong safe mo sila dinala dito, safe mo sila ibalik po doon. At hiling din namin na babantayan mo lalo na yung kanilang mga pangangatawan, huwag sila magkakasakit, layo mo sila sa anumang kasakunaan, lalo na po sa masamang impluensya ng sanglibutan na ito. Sa kanilang pagtatrabaho, gagabayan at bibigyan sila ng wisdom, nang sa gayon, maging daluyan sila ng pagpapala kung saan mo man sila dinadala. Aming dalangin na basbasan mo yung pag-alis nila at patuloy mong pagpapalain ng kanilang pagtatrabaho at paglilingkod sa iyo sa malayong lugar. In Jesus' name. Amen. We love you, Sheila and Ate Mel. See you online. Alright, so ang ating po, I forgot. I-introduce ko lang po, no? Sa susunod po na mga araw, bali po sa Sunday, magtatapos na tayo sa care group natin sa Be Worshipful. And we're starting this new series on the book of Colossians. It's Be Complete, another book by Dr. Warren Wiersbe, which tackles po the book of Colossians. At ang subtitle po nito ay interesting. It's Be Complete, Become the Whole Person God Intends You to Be. Pakiramdam niyo ba kulang kayo? Sino bang may kulang? Pakiramdam may kulang. May kulang nga ba tayo kung tayo na kay Jesus? So become the whole person God intends you to be. Be Complete po is the series that we're starting po in February. I hope po that you will join. Alright, so ngayon po, ipapass ko na po ating floor sa ating pong next announcers kay Kuya IC tsaka kay Ate Jaja. What's up, Playhouse? So we had an amazing start po last Sunday with our Playhouse Youth for 2026. Sino nandito last week? Tasa ko na. Woo! Woo! We had such an amazing time launching this year, our 17th year, 38th November. We're still in the season of Generation Jesus. And we have a big summer coming up sa mga kabataan at NCF and open to everyone here and outside of NCF. So let's take eyes on the screen
to announce that Chaos Camp 2026 will be happening on April 1 or April 1, 2, 3, 2026. And dito na po yan nangyayari here at Archer along with our not much last year construction. But now we have an amazing capstone here. It's called Generation Jesus Camp 2026. 2026. Abangan niyo po yan during Holy Week to. So, kung wala pong pasok kayo, mga kabataan, join us. This is a time for you to reconnect with God, encounter, and deepen your faith in Jesus. So, April 1 to 3 po yan, and to serve as the culmination of our camp for 2026. And magkakaroon po tayo ng Playhouse Praise Party. This is happening on April 5th. This is happening on April 5th. That's going to be after Resurrection Sunday, April 5th. That's going to be open to other churches as well. So we're going to open it to everyone outside. So stay tuned for more info and updates regarding our camp for this year and praise party. And when's our next fellowship, Raja? So for our next fellowship, ito po ay magaganap sa February 1, first Sunday of February. And dahil February, ang ating magiging topic ay different scopes of love. So magkakaroon po tayo ng games, praise and worship, word, and syempre food. Tapos may onting kilig din siguro dahil sa ating topic. So ito po ay sa February 1, Sunday, 3 p.m. This is open for youth and young adults. So we can invite po yung ating friends and classmates. Sa ating Mga special song. special someone. Different, kung meron na, Ay, at magiging special someone. ay. So, Playhouse, see you sa ating next fellowship sa February 1. So, para sa ating other church activities announcement, here's Ate Riza. Good morning, friends and kids. For our Sunday school announcement po, same schedule pa rin po tayo. After ng praise and worship, nagkakaroon po ng Sunday school ang mga bata. They will be divided into two groups. For kinder po, ages 7 and below, and for primary po, ages 8 to 12 years old. After ng worship service po, kindly guide the kids to our new building for their Sunday school classes. We would love to see all the kids every Sunday as they learn, grow, and have fun in our Sunday school. So for our church activity announcement naman po, ang prayer greeting po natin ay mamumove po na po to Thursday simula next week. So 5:30 pa rin po. Again, Thursday na po ang ating prayer meeting simula this week. Kung hindi naman po kayo pwede pumunta, meron pa din po tayong live stream. You can also write your prayer request sa mga prayer slip po na naandyan sa likod ng ating chairs. And ayun po, magkakaroon po ng audio training ang tech team by Pastor Mark this February 1 po, 1 p.m. All current tech team audio specialists are required to attend, but this is open to all who want to serve the Lord through the audio ministry. And camera skills and techniques training by Direct Angela, Feb 8, 1 p.m. All current camera peeps are required to attend, but this is open to all who want to serve the Lord through camera ministry. And if gusto nyo naman pong sumunod na sa water baptism, lapitan nyo lang po si Pastor Mark para po mapangaralan kayo sa kahalagahan nito. If gusto nyo naman pong maging NCF member na, lapitan nyo lang po si Brother Jay Baldonado para naman po sa ating membership class. And gusto nyo po bang lumalim ang inyong faith? Pwede po kayong mag-undergo ng ating 12-part discipleship lessons. Approach nyo lang po ang ating mga church leaders. Para po sa mga umattend ng worship seminar na gustong maging bahagi ng tech team, mamaya po at 1 p.m., meron po tayong orientation lead by Sis Dang and about the tech team. Pagkatapos nito ay may short training about video camera techniques din po by Direct Angela, and all video camera men and women are still required to attend. And ang ating church po ay nasa iba't ibang social media accounts to be updated. Follow us on Facebook, Instagram, and X. And ang ating pong church ay may official website din po, www.ncf.org.ph. And now, I turn you over to Pastor Mom. Salamat, Chris. Alala ko tuloy yung sinoli. Anyway, gusto kong pasalamatan muna ang mga tumutulong sa ating
church para mapanatili, maganda, maayos, ma-maintain. Unang-una na ang mga kalalakihan natin sa pangunguna ni Kuya Joseph, Kuya Leo, Kuya Lito, Kuya Andrew, Kuya Jude, sino pa ba? Kuya Natoy. Naku, sabi ko, nagulat ako si Kuya Natoy, nasa bubong, nagkukot-kot na. Anyway, salamat po na marami sa inyong help. At may magandang project sila kasi gusto nilang pinturahan yung flooring ng ating parking na parang rubberized na yata yan para malinis, maganda, no? Anyway, salamat. Kung gusto niyo mag-join, coordinate kay Kuya Joseph at malaking tulong po yan kung para hindi na tayo mas marami, mas mabilis, mas maganda yung trabaho na mangyayari. And siyempre gusto ko rin pasalamatan dahil nga wala pa tayong church caretaker, may mga ladies po tayong tumutulong, nagpe-prepare sila, nag-aayos, naglalampaso, naglilinis. Salamat po kay Ate Be, kay Ate Deltan, Ate Nor, Ate happy birthday Nor, today. Ate Ambolyo, lahat ng mga tumutulong, salamat po. Pero again, bukas sa ito, Sabado po, 1:00, nagpupunta para magdilig, kung ano maayos natin. Malaking bagay po yan. Maraming salamat sa inyo. Palakpakan natin silang lahat. Dahil mamayang hapon, may mga sunod-sunod na meeting. At yan ay in preparation sa coming Sunday ng hapon, no? January 25 ng Lord willing 3 o'clock kasi 2:30 re-ready pa ang finance, no? So by 3 o'clock, Lord willing, pag libre na lahat, ay magkakaroon tayo ng workers meeting para sa pag-report ng mga na-accomplish natin itong 2025. Sama-sama nating pasasalamatan si Lord na ating nagawa sa tulong at biyaya niya. Sinagot ang panalangin. Ang dami-daming masarap marinig ang mga ginawa ng Panginoon. And siyempre, may paglalahad din tayo ng mga mangyayari naman sa 2026. Maganda masaksihan po ito. So pag-pray po natin yan, sino man nanalangin sa workers meeting, pakitaas ng kamay. Salamat po. We need your prayers para ang ating gagawin ay maging matagumpay sa kapurihan ng ating Panginoon. Tumayo na tayong lahat. Sabi mo sa iyong katabi, salamat, nakasama kita. At siyempre, bahagi ng ating pagsamba ay ang ating pagkakaloob. God loves a cheerful giver. Huwag niyong iwan dyan sa inyong upuan. May mga bulsa-bulsa niya. Huwag. Hindi ho yan nasasama sa bilang. No? So, importante kayo ang pupunta sa harapan. May mga boxes dito. Isa sa harap, dalawa dyan sa likod. Pagkatapos ng ating closing prayer. At yan ay para sa kingdom ng ating Panginoon. Okay? Pakihawak ang mga join hands tayo. Alcohol na lang. Meron naman tayo alcohol dyan sa labas. Ano? At pagtali-taliin natin ang ating puso, balik ang glory, honor, and praise sa ating Diyos na dakila. Salamat. Thank you, Jesus. Praise your name. Napakabuti mo sa amin na ang buong isang linggo, sinamahan mo kami. Ikaw ang Diyos na nag-iingat, Diyos na nagpapala, Diyos na sumasagot ng panalangin, Diyos na gumagabay ng aming mga buhay. Salamat, salamat. Ay tanggapin mo ang aming mga awit pagsamba. Tanggapin mo yung mga handog na buhay at tanggapin mo rin ang aming mga pagkakaloob. Bless mo mga tithes and offering at patuloy mong gagamitin lamang ito sa iyong kingdom. Sa pagkakapit ng aming kamay, buhos mo pa ang iyong pagmamahal, umapaw at makita ng sanglibutan si Jesus ay buhay sa aming mga puso. Sama-sama din kaming nagbabalik ng glory, honor, and praise sa iyong pangalan lamang. In Jesus' name, Amen!